Let's talk first in general. Ngayong season na to, marami po rin ang nagkasakit. At baka yung iba meron pa ring sakit, inuubo pa. Naku, grabe rin yung mga nag-uubuan sa bus, sa eroplano, sa mga publikong iba't transportasyon. ibang lugar sa bansa. Actually, may, Miss Nina, may seasonal, tama po kayo, no? May seasonal flu tayong tinatawag. No? Kasi may mga influenza virus no, na nagmutate yung strain. Itong klaseng flu na to or itong klaseng trangkaso, no, medyo mas severe yung mga sintomas niya. No? So, mas grabe yung ubo, mas matagal yung recovery. No? So, kailangan pa rin talagang mag-ingat, especially after the holidays, after Christmas, after New Year. No? Kasi, yung balik eskwela, balik trabaho na tayo, no? Magiging mas exposed na rin tayo sa mga matataong lugar. No? May mga virus na kumakalat din, which kailangan nating mag-ingat din sa ating kalusugan. And yun nga, dito nga sa ating translasyon, no? This coming January 9, no? May mga kailangan tayong pakaingatan, especially kapag tayo ay nagpa-participate doon sa mga activities, especially during translasyon. Ayan. So, balikan ko lang, Dok, ng konti, no, para bago tayo totally shift, syempre ngayon New Year's. Bukod sa mga respiratory-like illness, di ba? Pagdating naman sa usapang gut health o kaya sa, kasi ang dami natin mga nakain di ba? May mga nagde-develop ba? Sabihin natin sa nasobrahan ng ganito, nasobrahan ng ganyan. Meron bang mga, sabihin natin, nag-develop ng hyperacidity? Yes. O yung mga karaniwang issues din? No, Sir Mig, so karaniwan hindi lang sa gut, no, pwede rin sa heart, no, pwede rin sa BP natin. Actually, kapag natapos na yung mga handaan, no, doon nagtataasan lahat ng mga blood pressure natin, no, lahat ng mga cholesterol kasi nga no, matagal na panahon tayong nagkakaroon ng medyo konting indulgence sa mga kinakain natin. So, common issues niyan, no, mataas yung cholesterol natin, no, mataas yung blood sugar, mataas yung blood pressure, and yung mga gut problems tulad ng hyperacidity, GERD or yung tinatawag natin gastroesophageal reflux disease, no, na or yung pinaka-common na sintomas na nakikita natin sa GERD, yung heartburn, no, yung parang umaakyat yung acid dito sa chest natin. No. Tapos yung iba, medyo mas seryoso yung kondisyon, nagkakaroon ng stroke or heart attack kasi nga during the holidays, no, hindi nababantayan yung mga kinakain, yung mga BP natin, yung blood sugar. No. So, kailangan pa rin after the holidays, no, yun yung actually yung best time, no, para magpa-check tayo ng ating mga blood works, no, tulad ng yung nabanggit ko kanina, yung blood pressure, blood sugar, no. So this is actually the best time for us para magumpisa po tayo ng taon na malusog. So totoo lang, Doc Bia, ako nga bukas just to be sure. Yung kumbaga meron talaga akong personal sa aking sarili na every January. Kasi nga yung November, December, marami ka talaga nakakain yan So more or less, ito ulit yung routine check mo. Oo. So, Doc Bia, ang tanong ko, no, usually ba, para simpleng tanong lang, kapag sabihin natin na napakain ka na marami during the holidays, kapag tumaas ang iyong mga numero, nadadala ba yun dahil sa isang kainan? O usually prolonged period of time na medyo unti-unti pero marami? Usually, no, yung more or less yung second na sinabi mo, Sir Mix, it's unti-unti pero no, over the long period of time ginagawa natin siya na parang nagiging habit, no. Tapos kapag naging habit na, no, minsan mahirap na siyang baguhin, no. So, yung mga pakonti-konti nating ginagawa, no, especially during the holidays, hindi naman tayo nagsa-start December lang minsan November, no, minsan earlier pa nga, no. So, yung build up nun, no, can cause yung mga pagtaas ng mga numero natin. So, important pa rin actually yung ina-advise ko is important magpa-check before and after the holiday.